أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga sisters na nandito sa Saudi Arabia. Isang mapagpalang umaga at ganun din po isang mapagpalang hapon sa ating mga kapatiran, mga sisters, kung meron man dyan nanonood dyan sa Pilipinas. Alhamdulillah, natipon na naman po tayo sa oras na ito upang magbigay ng aral o talambuhay, continue ng ating paksa patungkol sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon sa Madina. Loud and clear po ba yung ating audio, mga sisters? Yes po, Ustad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, nasabi ko po sa GC sa inyo na bago po nating simulan ang ating paksa sa maikling oras na ito, meron po tayong mga katanungan para at least medyo ma-recap natin yung mga natalakay natin nung last. Kasi sa totoo lang ay nakarami na po tayo. Medyo naka-advance pa nga tayo kasi tapos na natin yung uh, malaking kwentong nangyari sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at yung panahon na halos nakabuo na sila ng isang malaking komunidad sa Madina. At ganun din, uh, natalakay natin yung mga iba't ibang mga labanan, mga gazwa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng Madina. So ngayon, kaya naisipan ko na bago tayo lumipat sa next chapter, kasi kasama pa rin to, pero parang next chapter po ito. Bakit? Kasi ngayon, sa susunod na paksa o kabanata, ang ating tatalakayin naman. Kaya gusto kong i-review muna natin ito. Kasi ang susunod na paksa natin, mga sisters in Islam, ay ito naman yung nagsimula ng manako ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga karatig bayan ng Madina at sa labas ng Madina. Which is napakalaki po ang pagkaibahan nun. Kasi nung panahon na nasa Madina sila yung nasa defense ground lang sila. Sila yung sinusugod ng mga Hudyo. Sila yung sinusugod ng mga Kufaru Makkah. Sila yung sinusugod ng nilulusob ng iba't ibang mga tribo o mga angkan. Yung next chapter na i-discuss natin, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam naman ang nagsimulang pumasok sa mga iba't ibang bayan, ibang lugar, o ibang mga karatig bayan ng Madina. So, lumalabas na po sila sa Madina. Bakit? Upang ipalaganap ang Islam. So, dyan, kaya naisipan ko na bago tayo pumasok doon, dapat ay meron muna tayong recap. Baka mamaya pumasok tayo doon tapos na natin yung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay sinasakop o sinusugod ng mga Hudyo at mga Kufaru Makkah sa Madina, pinapasok sila doon. Baka paglipat natin sa panahon na sila naman yung pumapasok sa ibang lugar ay nakalimutan na natin ito. So, ang pinakamainam, tulad ng ginagawa natin dati, meron tayong mga katanungan, inshallah subhanahu wa ta'ala. At yung pinakahuling paksa natin ngayong araw na ito ay yung lahat ng mga aral na maaari nating matutunan doon sa lahat ng labanan. Hindi lang sa Badr, hindi lang sa Ahzab, wagkus doon sa lahat ng labanan. Tsaka tayo lilipat, inshallah, subhanahu wa ta'ala, doon sa panahon na ang nanakop na, ang pumapasok na sa mga iba't ibang mga bansa, mga lugar, mga karatig bayan, o sabi natin sa panahon natin ngayon, mga bansa, ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, mga sisters in Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, pwedeng mag-raise, pwedeng mag-open mic, pwede rin sa chat, yung gustong sumagot sa ating mga katanungan. Inshallah. Handa na po ba kayo, mga sisters? Parang nagre-review po ata sila. Okay? Assalamualaikum po, Ustaz. Yes po. Mashallah. Handa na po. Handa, mashallah. Okay? So, wala, hindi naman tayo lalayo, mga sisters. Doon lang din naman tayo kukuha
doon sa mga napag-aralan natin. Okay? Para at least ma-remind natin, baka yung isa sa atin, hindi naka-attend, yung isa sa atin, hindi nakapanood ng video natin sa YouTube, baka mamaya ma-remind niya, yun pala yun. So, mahalaga din dito mga sisters in Islam. So, ngayon, pinakauna ay ang unang tanong, okay, mga sisters in Islam, ano ang orihinal na pangalan ng Madina bago lumipat dito ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka mga muhajirin? Yes, mga sisters. Ang Madina meron tong orihinal na pangalan. Bago pa lumipat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong tawag dito ang mga Arabo. At ano ito? Yatrib. Mashallah, tabarakallah. Si Sister Jessica, okay. Ang sagot po dito ay Yathrib. Okay? Sa mga hindi nakakaalam o kaya yung alam niya pero nakalimutan niya, ay ang ibig sabihin po ng sagot po sa ating tanong na original na pangalan ng Madina ay Yathrib. Okay? So dapat ikaw na taga Saudi Arabia, pag sinabi sa iyo, ano ba yung Yathrib? Ito po ang Madina. Okay? Ang original nito ay Yathrib. Shukran po, Sister Jessica. So, mas mainam siguro kung tatawag na lang ako ng pangalan, no? Yung iba parang busy pa or ano. Pangalawang tanong, sino ang mga Ansar? Yes, mga sisters. Sino po ang mga Ansar? Sino po ang available dyan na pwedeng sumagot? Mga sister. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sino po sa mga sisters natin ito? wabarakatuh. Aywa, ahlan wa sahlan, sister. Shiloh po, Ustad. Aywa, Yung mga taong naninirahan sa Madina. aywa. Masyaallah, tabarakallah. May kadugtong pa ba? Tama po yun. Sila yung mga naninirahan sa Madina, mga Ansar. At sila yung tumatanggap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kumpanya sahaba. Masyaallah, tabarakallah. Okay. Mga sisters in Islam, sila ang mga lokal na taga-Madina na malugod na tinanggap at tinulungan ang mga Muslim na migrante mula Makkah. Okay? Sila ay naging taga-suporta ng mga Muslim mula Makkah. Tinulong nila ang kanilang mga tahanan, yaman at mga ari-arian sa mga Muslim na mula Makkah. Sila ay naging tapat na kaalyado ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim na mula Makkah. So yan po ang mga Ansar. Tandaan niyo po yan. Yan po ang mga Ansar. Tandaan niyo yan dahil lagi natin naririnig sa mga kwento na sino ba yung mga Ansar. So dapat bilang isang Muslim at ikaw na pinag-aralan mo ang talambuhay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat alam mo ang ah, ang kwento na ito o sino ba ang mga ito. Okay? Ngayon, ang susunod naman nating tanong, syukran po, Sister Celio Amita. Okay, sino naman ang mga muhajirun? Yes, mga sisters. Okay, Sister Marilyn, Bismillah. Ang mga muhajirun po ay ang mga kasamahan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam galing Makkah patungong Madina. Mashallah. Okay. Ang mga muhajirun naman po ay mga Muslim na kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula Makkah. Tandaan niyo yan. Yung Ansar, sila ay mga original na mga taga Madina. Yung mga muhajirun naman, sila ang mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga migrante na galing ng Makkah. Mga migranteng umalis mula sa kanilang mga tahanan sa Makkah upang sumama kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging kaalyansa ng mga Ansar mula sa Madina. So tandaan niyo po yan.
Napakahalaga po yung kwento sa ating relihiyong Islam, ang Ansar at Muhajirun, dahil sila ay pinagkapatiran ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sila ang dalawang ang mga taong iyan, ang mga Muhajirun at mga Ansar, sila ang naging kasama, naging sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na ipinalaganap niya ang Islam sa Madina, sa mga karatig bayan ng Madina, sa Magka nung sila ay bumalik ng Magka, so tinatawag na Fathu Magka, at yung mga karatig bansa hanggang sa kumalat ang relihiyong Islam. So napakahalaga po ng kwento ng mga Muhajirun at mga Ansar sa ating bilang isang mga Muslim. Shukran po, Sister Marilyn, sa iyong napakagandang kasagutan. Okay, ngayon. Kailan naman nangyari, mga sisters of Islam, ang labanan sa Badr? Yes, nakwento po natin ang labanan sa Badr. Kailan po ito nangyari? Napaka-short lang po ang sagot nito. Yes, mga sisters, except po kay Sister Marilyn. Sino po sa mga sisters natin? Mashallah. Meron po tayong 20 participant. Dapat po alam po natin ito. Ito yung sinasabi ko na napag-isipan ko. Sabi ko, bakit ako lilipat agad sa next chapter na hindi pa nare-review ng mga sisters yung ibang mga nangyari nung last na past weeks na discuss natin. Yes, sino po sa mga sisters natin? Pwede po mag-raise ng hand. Kailan nangyari ang labanan sa Badr? Yes. Kung siguro itatanong ko sa inyo kung kailan nangyari ang World War II, baka alam nyo, mga sisters. So, bilang isang Muslim, dapat alam po natin ang mga ganitong kwento. Yes po, sino po ang maaaring sumagot? Sister Amal Aywa, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Noon pong Ramadan, 17 of Ramadan po. Yes, Year, kailangan ilang year? 624 AD. Okay, 6 AD para mas maintindihan po natin. Ito po yung yung simple na sagot na. Tama po yung sinabi ng ating sisters, yung detalyado. Pero para mas malaman natin, ito po yung taon. Ikalawang taon ng Hijrah. Ika-17 ng Ramadan, nung panahon na yon. At ito naman na 624 ng ED. Taon ng ED. Okay? So para di natin makalimutan, nangyari po ang labanan sa Badr nung pangalawang taon na ng Hijrah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nakadalawang taon na sila sa Madina, na lumipat sila mga Muslim mula Makkah kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na po ikalawang taon, doon na po nangyari ang labanan sa Badr, which is nangyari po ito sa buwan ng Ramadan. Sabi nga ng ating mga taga-kwento, mga ahlut tarikh, magaling sa history, halos karamihan sa mga nangyayaring mga labanan noon ay naisasakto sa buwan ng Ramadan. So, ganun katindi ang labanan kasi nag-aayuno ang mga Muslim at ganun sila magsabar, magtiis. Tingnan nyo yun, mga sisters in Islam. Okay? Syukran po kay Sister Amal. Okay, panglimang tanong. Ilan ang bilang ng mga Muslim sa labanan sa Badr at labanan sa Badr, at ilan naman ang bilang ng mga kufar? Kasi na-discuss natin yun, na paano mananalo ang mga Muslim that time. Di ba? Ano nangyari sa kanila? O kaya paano sila makikipaglaban? Ilan yung bilang ng mga Muslim at ilan naman yung bilang ng mga kufar, yung mga kufaru Makkah. Yes, mga sisters, sino po ang nakakaalala at sino yung nakabasa? Pwede po kayong mag-chat box kung naiiyak po kayong sumagot sa inyong audio. Ito may mga nagsagot pala dito, mashallah. Aywa. Ilan ang bilang ng mga Muslim sa labanan sa Badr at ilan ang bilang ng mga kufar nung time na maglalaban na po sa Badr? Yes, sisters. Mashallah. Ang mga Muslim, kay Sister Jane,
ay umabot ng 313. Mayroong mga riwaya ng 314, 15, 16, 17, 18. Yun yung sa mga Muslim, yes. Shukran, Sister Jane. Sa mga kuffar, ito si Sister Hanin naman po, nasa 300 po, yes. 313, 300 plus. Sa mga Muslim, kuffar po, ilan? Huwag kayong mahiya mga sisters. May nakataas ng kamay. Oh, sige, si Sister Marilyn ulit. 10,000 po. Ilan po? 10,000 militaries. Mashallah, tabarakallah. Okay, siguro ang naaalala ni Sister Marilyn yung nangyari sa Ahzab. Ang nangyari sa Ahzab, 10,000 po sila. 10,000 na iba't ibang mga angkan. Alam ko yun ang naaalala mo, sisters. Ibig sabihin nun, talagang na hindi mo makalimutan yung last na ano. Pero, ang labanan sa Badr, mga sisters in Islam, kung inyong tatandaan, ay nagkaroon po sila ng labanan na umabot ang mga Quraysh ng 900 na mga mandirigma na pinamumunuan po ito ni Abu Jahl. Tandaan niyo yan. Dapat si Abu Sufyan ang kalaban nila that time sa labanan sa Badr. Pero nakalusot si Abu Sufyan. Hindi siya nakipaglaban kay propeta. So ano nangyari? Ang pumunta ng Badr, doon malapit sa Madina, ay si Abu Jahl na kasama niya ang 900 na mga mandirigma. So taulitin ko po sa inyo, sa mga Muslim ay mayroon po tayong 313, ayon sa riwaya ay mayroong 14, 314, 15, 16, 17, 18. Pero ang mga kufar ay umabot po sila ng 900 plus. Yan ang pong nabanggit na riwaya. So kay Sister Marilyn po, syukran, mashallah, naalala mo pa yung sa 10,000. Yung 10,000, yun yung sa Ahzab, yung sa Khandaq. Okay? So, ngayon, pang-anim, magbigay ng mga pangalan ng mga sahaba na mayroong malaking ambag sa labanan sa Badr. Kahit magbigay lang po kayo ng 5, 1, 2, 3, 4, 5. 10 po sila, 11 po yung nabanggit natin. Napakarami pong sahaba doon. Pero yung mayroong mga kwento doon sa nangyari sa Badr, ay nagbigay po tayo ng 10, kung di ko nagkakamali, na diniscuss natin. Sino po sila? Magbigay po ng isa. Magbigay ng isa, Sister. Sino ba sa mga sister natin? Si Sister Chevy. Baka pwede magsagot. Si Sister Chevy. Assalamualaikum. Yes, sister. Magbigay ka lang ng isang pangalan ng mga sahaba na naaalala mo. Faris po. Si Faris, mashallah. Talagang naaalala niyo yung mga nakaraang kinuwento ko sa inyo. Si Salman Al-Farisi, ito yung sa ano, ito yung tinatawag nating Nag-suggest po ng yung salat yes. o yung Yan nag-suggest. Iyon yung, ang tanong po natin dito ngayon, sister, ito yung sa Badr. Yang si Faris, siya yung merong may naiwang kwento sa Ahzab at Khandaq. So, ang mashallah, tabarakallah, yung mga sisters natin, naaalala niyo yung last na ano natin, last na topic natin. Pero yung last week pa, siguro mga, sabi nating 5 weeks ago, medyo nakalimutan natin. So, meron po tayo, maasok-syukran po kay Sister Chevy, naalala mo pa. Pero yung last po, baka meron po tayong ano, kasi mashallah si Sister Marilyn, nag-review po ito, mashallah. Kaya naalala niya lahat. Sister Eleonida, baka meron po kayong suggestion. Sino po ang mga sahaba o mga kasamahan ng propeta na laging nakukwento doon sa Badr? Mga Sister Hanin, Sister Malaysia, Sister mashallah. Napakarami niyo po. Pwede po sa chat box, walang problema. Hamza, aywa. Una, si Hamza, si Ubaydah ibn Harith, aywa. Sino pa? Yes, mga sisters, kailangan po natin si Umar. Ayun, alam nyo, nahiya lang kayo magsalita, mga sisters. Si Umar ibn al-Khattab, si Ali ibn Abi Talib, mashallah. Sige, sino pa? Abu Bakr as-Siddiq. Aywa.
ito po yung mga ibang mga pangalan. So sinasabi ko sa inyo, mga sisters, kailangan po natin mag-review, okay? Bago tayo lumipat sa next, kasi ibang pangalan na naman yung mga mamimit natin doon sa next chapter. So ngayon, ito yung mga lagi nababanggit. 10 po sila, pero pumila ako ng 5. Una, si Abu Bakr Siddiq. Dapat alam natin yung kwento ni Abu Bakr Siddiq. Si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab, mashallah, sa mga sisters po natin nakiki-operate. Ali ibn Abi Talib, si Hamza ibn Abdul Muttalib, si Zubair ibn al-Awwam, si Talha. Yung mga kasama sa mga 10 mga kapasok ng paraiso, nabanggit po yung mga yun. Si Ubayda. Ha? So dapat alam po natin at kilala po natin sila. Okay? Mga sisters in Islam. Pangpito, magbigay ng mga kaugalian ng mga Hudyo. Yes. Lagi kong binabanggit sa inyo mga sister, ano ba yung mga kaugalian ng mga Hudyo? Ano ba yung mga ano nila? Mga katangian nila na dapat natin malaman. Yes, ano yun mga sisters? Magbigay po tayo. Pwede sa chat box, no problem. Mandaraya, aywa. Tama. Sino pa po? Pwede po kayong magsalita, walang problema. Yes. Mapanlin lang. Mumtaza, aywa. Sinungaling, traidor. Tama, aywa. Tama, manlinin lang. Aywa, munafikun. Mashallah. Yung mga sisters natin dito, mashallah, nahiya kayong sumagot ha. Ito, ang mga kaugalian ng mga Hudyo, sila ay mga sinungaling. Alam natin nung nangyaring mga kwento. Sila ay nagipag-alyansa sa propeta. Ano yung ginawa nila? Kasinungalingan lang yun sa kanilang mga puso. Traidor. Kaya nilang ibenta ang kanilang relihiyon para lang sa pang sariling kagustuhan. Kaya nga sakripisyo ang lahat, makuha lang ang ninanais. Walang isang salita, munafiqun. Marami pang iba. Marami pang ibang mga kaugalian na nabanggit natin, mga sisters in Islam. So, dapat alam po natin iyan, okay? Bilang isang Muslim, dapat alam po natin na saan matatagpuan ang bundok ng Uhud. Yes, na-discuss po natin ang Uhud, which is ito yung kauna-unahang labanan ng mga Muslim na natalo ang mga Muslim. Di ba? Ang labanan sa Uhud. Saan po matatagpuan ang Uhud, yung bundok ng Uhud? Yes, ito po ay matatagpuan, Sister Malaysia. Matatagpuan po ito hindi naman siya mismong sa Madina, kasi ang Madina, kung ano yun natin, lumawak siya dahil sa panahon ngayon, pinalawak po siya, pero malapit po siya sa Madina. Okay? Napakalapit po niya sa Madina. Siguro, sa Madinatul Munawwara, doon sa Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tatakbuhin lamang yun ng sasakyan, siguro aabot yun ng mga 10 minutes lamang. Napakalapit lang po, okay? Okay. So, pang-siyam, bakit tinawag na labanan sa Ahzab at Khandaq? Yes, ito yung mga naalala nyo, mga sisters, kasi last week, siguro 2 weeks, 3 weeks natin dinidiscuss ang Khandaq at saka Ahzab. Bakit tinawag na labanan sa Ahzab at labanan sa Khandaq? Yes, mga sisters. Yes, tama si Jane north of Madina ang Uhud. Okay, ngayon, bakit tinawag na Ahzab? Bakit tinawag na Khandaq? Pwede po kayo magsalita, mga sisters in Islam. Sister Amal, aywa, tafadhal. Tinawag po itong Ahzab dahil halos lahat ng mga angkan at tribo na ay nagsama-sama upang pasukin at lusubin ang Madina. Mashallah, tabarak. Aywa, bakit tinawag na Khandaq? May mga sagot dito yung mga sisters natin. Okay, si Sister Malaysia kasi nagdig sila ng kanal. Yes, nagukay sila ng kanal. Pangharang doon sa pagpasok ng mga iba't ibang ano. Yes, Sister Amal, pwede mong i-discuss yun. Bakit tinawag na Khandaq? Tama po yung sinabi nila na gumawa ng kanal. Yes, tama. Yun ang kasagutan, mga sisters in Islam, na tinawag itong Ahzab dahil halos lahat ng mga angkan at mga tribo ay nagsama-sama upang pasukin at lusubin ang Madina. Kaya tinawag na Ahzab. The Confederates, ito tinatawag na mga iba't ibang tribes, nag-alyansa, nagsama-sama para lang patumbahin ang
komunidad ng mga Muslim na pinamumunuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa mga ahlut tarikh, doon sa magagaling sa kwento, sinabi nila, tinawag din itong Khandaq. Bakit? Kasi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida khussirna khandaqna ya Rasulullah." Ida khussirna khandaqna. Yan ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang naging dahilan na tinawag itong Khandaq dahil unang labanan sa history ng Arabian Peninsula na gumawa sila ng isang malaking kanal. Okay? Para sa depensa sa Madina. So yun yung panahon na sila ay naglalaban lamang. May mga nakakapasok na mga mandirigma sa Madina pero napapatay sila ng mga sahaba. Meron naman naglalaban lang sila sa Pana. Mabuti ito ng halos isang buwan na labanan pero hindi sila nagkaroon mismo ng confrontation na labanan para magkapatayan sila. Bagkus mayroong mga nangyaring mga senaryo dun sa panahon yan, which is na kwento po natin yun. Okay? So, dapat alam po natin ang mga ganyang bagay. At ang Ahzab at Khandaq isang labanan lang po yan. Kasi minsan, mayroong nagkakamali o mayroong hindi niya alam na akala niya magkaiba yung Ghazwa at Ahzab, labanan sa Ahzab at labanan sa Khandaq. Okay, ngayon, sino ang nakapagbigay ng suggestion sa paggawa ng isang malaking kanal sa labanan sa Khandaq? Nabanggit niyo yung kanina. Okay, sino yung gustong sumagot? Baka mamaya meron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum. Sister Marisa. Aywa. Si ano po, Muhammad Salman Al-Farisi. Aywa, si Salman Al-Farisi. Si Salman Al-Farisi, siya po ang nakapag-suggest sa Propeta Muhammad SAW. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isang kaugalian ng isang leader ay kailangan din niyang humingi ng suggestion sa kanyang mga kasamahan. Hindi yung papairalin lang niya ang kanyang kagalingan, ang kanyang sarili. No, kailangan niyang humingi ng suggestion para at least malaman, para at least makakuha siya ng suggestion na mula sa kanyang mga kasamahan. At ito ang nagbigay ng suggestion sa kanya na mahirap eh. Paano lalaban ang Propeta Muhammad SAW na sila lamang ay umabot ng 2 to 3,000 na mandirigma laban sa mga 10,000. Ito kanina, 10,000 na mandirigma na mula sa iba't ibang tribo angkan. So ang nagsuggest doon ay si Salman Al-Farisi dahil ito ay nangyari na po ito technique sa Persia. Pero sa Arabian Peninsula ay first time pong mangyayari yon at yun ang mga tanong natin na dapat natin ma-recap mga sisters and Islam. Marami pa po sana pero meron po akong i-discuss sa mga oras na ito bago tayo pumunta next week sa next chapter natin na tulad ng sinabi ko sa inyo, yun yung panahon na hindi na naka-defense ang mga Muslim. Sila na yung panahon na sila na yung sumalakay, sila na yung sumakop sa mga karatig bayan upang ipalaganap ang relihiyong Islam. So ngayon, mga aral na dapat matutunan. Yes, marami tayong natutunan na aral sa bawat mga labanan. Pero ito ay pinagsama-sama na po ng ating muallif o pinagsama-sama na po ng ating nagsulat ng kitab. So mga aral na dapat matutunan sa mga nangyaring labanan sa Madina. Okay? Sa loob ng Madina. Kasi yung next ay yung labanan ng nangyari sa labas ng Madina. So ngayon, una, marami po ito, pero kumuha tayo ng mga halaga. Pagkakaisa at pagtutulungan. Sa lahat ng nangyari, sa labanan sa Badr, sa Banu Qurayza, Banu Qaynuqa, sa Ahzab, sa Uhud, sa lahat ng mga nangyaring labanan na nakwento po natin, ang pinakamalaking aral na dapat nating matutunan ay ang pagkakaisa. Ang mga labanang tulad ng labanan ng Uhud at Badr at iba pa ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Muslim. Sa Badr, kahit kakaunti ang bilang ng mga Muslim, yes, nagtagumpay sila dahil sa kanilang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang mga kasamahan ay nagtutulungan sa pagpapalakas ng moral na pagpapalaganap ng pananampalataya. Kung inyong iisipin, sa panahon natin ngayon, napakahirap sigurong isipin na sabihin natin 500 na mandirigma, makikipaglaban sila sa 5,000 na mandirigma. Parang napakahirap isipin sa panahon natin ngayon. Di ba mga sisters Islam? Pero dahil sa pagkakaisa, pagtutulungan ng mga Muslim, imagine nyo, ilan ang labanang naipanalo ng mga Muslim noon na sila ay may maliit na bilang lamang. Doon sa Badr, nakwento natin, 313.
ang kanilang bilang. Ha? Pero ang kalaban nila ay umabot ng 900 o umabot pa sila ng 1,000 at meron pang mga ibang kalaban pero hindi lang sumama. Doon sa Ahzab, sa Khandaq, meron lamang 3,000 ng mga taga Madina, which is nandoon na yung mga Hudyo. Kung bibilangin niyo yung mga Muslim, maliit lang sila. Sila yung umabot laban ng 1,000 dahil sa mga Hudyo, tsaka sila dumami. Tinrider pa sila ng mga Hudyo. Di ba? Nakwento natin yan, mga sisters ng Islam. Tinrider pa sila ng mga Hudyo. So, ang liit ng bilang nila, pero dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan, alhamdulillah, ito ay naging daan, naging paraan upang mapanalo nila, mapagtagumpayan nila ang mga pagsubok na inaharap nila mga sisters ng Islam. Okay, pangalawa, pagtitiwala sa Diyos, pagtitiwala sa Allah o tinatawag na tawakkul. Ang labanan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtitiwala sa kalooban ng Allah. Sa kalooban ng Allah. Sa kabila ng mga pagsubok at mahihirap na kalagayan, ang propeta at ang kanyang mga kasamahan ay patuloy na nagsikap at nagtulungan. Ngunit nanatili silang tapat at nagtiwala sa desisyon ng Allah tulad ng makikita sa labanan sa Badr. Imagine nyo, ang daming pinagdaanan ng mga sahaba, mga kasamahan ng Propeta Muhammad SAW, mga ansar na sumuporta sa Propeta Muhammad SAW, mga muhajirun na mula Makkah na sumuporta sa Propeta Muhammad SAW. Imagine nyo mga sisters ng Islam. Just imagine. Lahat sila ay dumaan sa problema. Lahat sila ay nagkaroon ng mabigat na mga problema sa oras ng mga labanan. Siyempre, kung isipin nakataya ang inyong buhay. Pero, alhamdulillah, dahil sa kanilang pagtitiwala sa Allah, ito ang pinakamalaking naging sandata nila. Ito yung pagkaibahan ng mga mandirigma, ng mga kuffar, at saka mandirigma ng mga Muslim. Lagi kong binabanggit sa inyo na ang mga kuffar, ang kanilang intensyon ay pansarili lamang. Pansarili lamang. Natatakot sila, baka mamatay sila, ganito, ganyan. Pero ang mga Muslim, hindi sila natatakot na mamatay. Bakit? Dahil ang kanilang intensyon ay lillah, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang naging pinakamalaking sandata nila. Ang tiwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangatlo, pagkakaroon ng pasensya, sabar. Ang labanan sa Uhud ay nagpapakita ng kahalagahan ng pasensya sa gitna ng pagkatalo ng mga at pagkatalo at kalungkutan. Tapos ang pagkatalo sa Uhud, yes, na-discuss natin yun. Natalo ang mga Muslim sa Uhud dahil merong iilang mga Muslim, mga kapatid natin, mga Muslim, mga sahaba na hindi nila sinunod ang Propeta Muhammad SAW. Ngunit nanatiling matatag ang mga Muslim at patuloy na nagtrabaho upang bumangon at magpatuloy sa kanilang misyon. Hindi sila nagpatinag, hindi sila nagpatanong na natalo tayo sa Uhud, kailangan natin sumuko. Hindi. Bagkus naging motivation pa nila yun. At naging aral yun sa lahat ng mga sahaba. Na wag natin, sabi ng mga sahaba, kukontrahin ang utos ng Propeta Muhammad SAW. Ano ba yung sinabi ng Propeta? Doon sa Ghazwat Uhud, kinuwento niya, sinabi niya, na dito lang kayo sa bundok na ito at huwag kayong aalis dito hanggang sa hindi ko sinasabi. Ano nangyari? Dahil doon sa pagsariling gusto ng ibang mga sahaba, hindi natin masisisi dahil hindi malakas ang kanilang pananampalataya o kaya akala nila panalo na sila, naakit sila doon sa mga makukuha nilang kayamanan doon sa labanan. Ano nangyari mga sisters ng Islam? Umalis sila doon sa bundok ng Uhud. So, nung pagkakataon na yun, nagkaroon ng pagkakataong pumasok sa Khalid bin Walid, di pa siya Muslim, no? At doon nagkaroon ng mahirap na sitwasyon ang mga Muslim dahil meron silang kalaban sa harapan, meron silang naging kalaban sa likuran. So, kailangan ng sabar, kailangan ng pagtitiis, kailangan din sundin ng Propeta Muhammad SAW sa kanyang mga kautusan. Yes. Pang-apat, pagpapakita ng pagpapatawad at kababaang loob. Ang mga labanan sa Madina ay hindi lamang tungkol sa pagkikidigma, kundi pati na rin sa pagpapatawad. Isang halimbawa dito, nito ay nang ipakita ng Propeta Muhammad SAW ang kababaang loob at pagpapatawad sa kaaway ng mga Makkah pagkatapos ng Fathu Makkah. Yes, ito. Ano natin to? Sa susunod pa ito na ano. Pero ito ay isang mahalagang bagay.
Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na bumalik na siya ng Makkah, pinatawad niya ang mga taga-Makkah. Pinatawad niya ang mga taga-Makkah. So hindi lang ito naging basihan lamang sa labanan. Bagkus mga sisters in Islam, ito ay nagiging dahilan din ng pagpapatawad. Ginawa din ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya nagpakumbaba dahil kung isipin niya siya ay taga-Makkah. Original siyang taga-Makkah. Ito yung natawag na Fathu Makkah. Inshallah darating po tayo dyan mga sisters in Islam. Panglima, pag-iwas sa pagmamagaling at arrogance sa kabilang ng tagumpay ng mga Muslim sa labanan sa Badr. Ipinakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi dapat magyabang o maging mayabang. Sa halip, dapat ay magpasalamat at magpatuloy sa pagiging pagpapakumbaba sa harap ng mga tagumpay. Tama, nung panahon na unang nanalo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghazwat Badr, hindi siya nagmalaki. Hindi niya pinakita na, kami ang pinakamagaling, hindi. Bagkus sila ay nagpakumbaba at ipinagpatuloy nila ang kanilang mga misyon. Isa ito sa mga dapat nating mapulot na aral, ang pag-iwas sa sobrang pagmamagaling. Yung masyadong pinupuri ang sarili mo. Which is sa panahon natin ngayon, mga sisters in Islam, napakaraming ganyan. Pasintabi, napakaraming mga ganyan. Okay? Kung ikaw man ay nakakuha ng isang malaking achievement, ay magpasalamat ka na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. That is the best way. Yan ang pinakamagandang paraan. Okay? Hindi yung nakuha mo yung bagay, kailangan mo ipagmalaki sa lahat ng tao na gusto, nakakita sa'yo. Yan ay ipagpasalamat mo na lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panganim, paggalang sa mga kasunduan at ugnayan sa iba. Sa kabila ng mga labanang naganap, itinaguyod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga kasunduan at ugnayang pampolitika. Ang Sulhul Hudaybiyah, halimbawa, ay isang kasunduan ng kapayapaan at ipinakita ng kahalagahan ng pagpapalakas ng ugnayan at pagkakaroon ng disiplina ng mga Muslim. Yes, yung Sulhul Hudaybiyah, yun yung nangyaring sinasabi ko sa inyo na nung pagkatapos ng mga labanan, nagkaroon ng Sulhul Hudaybiyah, nagkaroon ng pagpapatawag o pagpupulong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinatawag niya ang mga iba't ibang mga angkan, Muslim, mga Hudyo, kung sino man yan, gumawa sila ng Sulhul Hudaybiyah, peace agreement. Yes, gumawa sila ng peace agreement na bawal makipagdigma, bawal ang gawin ng mga ganito habang nandoon sila sa Sulhul Hudaybiyah, pero meron pa rin mga nag-traitor na mga angkan, which is ito ang mga Hudyo, at madidiscuss din po natin yan mga sisters. Kaya napag-isipan ko talaga na bago natin pasukin yung mga labanan na labas ng Madina, dapat po natin i-recap at dapat natin kunin lahat ng mga aral na matututunan natin dito sa nangyari sa labanan sa loob ng Madina. Pang-anim, pagiging handa at pagpaplano. Yes, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit alam naman natin na na binigyan siya ng isang miracle ng Allah, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birra'di mashiratu shahr. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya bago pa siya makipaglaban sa loob ng isang buwan ay takot na yung kanyang mga kalaban. Pero ang isang dapat nating matutunan dito, kailangan pa rin ng pagpaplano, paghahanda sa isang labanan. Ang mga labanang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpaplano at paghahanda. Halimbawa, bago ang labanan sa Uhud, nagplano sila, nagbigay ang propeta ng instruction sa kanyang mga kasamahan tungkol sa mga posibleng hakbang at estratehiya. Yes, ganun din sa Ahzab. Humingi ng suggestion ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba dahil kailangan niya ng tulong ng mga sahaba. Pati na rin ang mga panganib na dapat mangyari. So dapat merong plano. Merong plan A, merong plan B, merong plan C. Okay, ito yung mangyayari, ito yung dapat na mangyari, ito yung dapat yung gawin. Bilang isang leader, dapat niyang gawin ang mga bagay niyan. At tayo, bilang isang leader ng mga organization, dapat meron din tayong mga ganyang paghahanda, pagpaplano, yung tinatawag na musyawara, meeting para sa ating mga kasamahan. Dahil yan ay nagbibigay ng magandang resulta sa ating organization. At ganun din ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Kung ating iisipin, mga sisters in Islam, isa yan sa mga naging dahilan kung bakit sila nagtagumpay sa kanilang mga plano, lalong-lalo na ang plano ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, bilang isang tagasunod, bilang isang kasamahan, dapat mong sundin ang leader. Ito ang isang mali natin mga sisters in Islam sa panahon natin ngayon. Kung meron tayong pinuno, meron tayong leader, lahat tayo
Yung iba sa atin, hindi sinusunod. Yung iba sa atin, mas magaling pa sa leader. Okay, so parang sa atin, sa mga Muslim, sa panahon natin ngayon, kung mayroon tayong mga tinatawag na mga amir, mga leader, halimbawa, ng isang Muslim community, kung alam mo na mabuti at tama ang kanyang inuutos, sundin po natin ito, mga sisters in Islam. Sundin natin ito, huwag natin itong kontrahin. Okay? Kung alam natin na ito yung mga kasira sa Islam, sabihin natin sa kanila, sabihin natin sa kanya. Pero kung ikaw nasa Muslim community ka, tapos ikaw yung lumilihis sa kanila, umiiwas sa kanila, ay mas nasisira mo yung Muslim community at nasisira mo din yung sarili mo, mga sisters ng Islam. So dapat alam natin yan at dapat napag-iisipan natin yan ng maayos. So mga sisters, ayun yung naipon kong mga aral. Marami tayong napag-aralan ng mga magagandang aral. Sa kabuuan, ang mga labanang nangyari sa Madina, ito sa loob ng Madina, ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa pananampalataya, pagsasakripisyo, disiplina, at pagpapatawad, at marami pang iba. Pati na rin ang mga prinsipyo ng pagiging makatarungan, pagkakaisa, at pagtutulungan sa harap ng mga tagsubok. So kung ating isipin, mga sisters ng Islam, isa ito sa pinakamalaking mga bagay na o kaya aral na dapat nating matutunan. So inshallah subhanahu wa ta'ala ay transfer na po tayo next doon sa chapter na lumabas na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sila naman ang pumasok sa iba't ibang mga lugar. Sila naman yung sumugod sa iba't ibang mga bayan, mga karatig, sabi natin sa karatig lugar upang ipalaganap ang relihiyong Islam. So bago po natin pasukin yun, naisipan kong magbigay ng recap sa mga natalakay natin ng last kasi hindi naman po maganda kung patuloy tayo sa ating pag-aaral. Na-discuss na po natin yung unang chapter sa Madina, sa loob ng Madina. Tapos bigla naman po tayong tatransfer naman sa labas ng Madina. Iba yung mga pangalan na nababanggit sa loob ng Madina. Iba rin yung mga pangalan na nababanggit sa labas ng Madina. So dapat, ito po, payo ko po sa inyong lahat, yung mga binigay po natin mga PowerPoint, pwede nyo pong basahin yun, inshallah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron po tayong kunting pagsusulit. Nakita ko po, pinasa po sa akin ng inyong mga admin, meron tayong kunting pagsusulit. Inshallah, i-remind nyo lang po ako doon para at least makagawa po tayo ng mga katanungan muli na magmumula doon sa mga na-discuss natin. So mga sisters in Islam, pasensya na po kayo at medyo pinaaga ko po yung muhadara natin ngayon. Dapat 10 a.m. yun at ginawa kong alas 10:50 dahil meron po kaming meeting ngayon kasama ng mga ibang estudyante dito sa King Khalid University. So napag-isipan ko po na paagahin at maraming salamat po. Meron po tayong 23 na participants. Inshallah yung mga hindi nakapanood, yung hindi naka-attend ngayon, ina-upload naman po yan ng inyong mga sisters in Islam. So maaari nyo pong panoorin doon. Tandaan nyo po, bilang po sa milyong mga Muslim. Sorry to say sa milyong mga Muslim, ngayon, sa panahon natin ngayon, iilan lamang po, hindi po umabot ng 50% ang may alam sa kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tandaan niyo po yan. So magpasalamat po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakabilang tayo dun sa kakaunting mga Muslim na pinag-aaralan niya ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron po tayong mga kaibigan, meron tayong mga pamilya, meron tayong mga kapitbahay, meron tayong mga best friends, mga friends, meron tayong mga kasamahan sa trabaho ng mga Muslim. Tandaan nyo ito. Pero hindi nila alam ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Which is tama po ito. Waqi'i nangyayari. So ikaw, bilang isang Muslim, magpasalamat ka sa Allah dahil kabilang ka doon sa mga taong alam niya, pinag-aaralan niya ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit hindi po natin ma-discuss ng 100%, at least ay ginagawa natin nating best na 50, 60%, 70% ay naipaparating natin yung mga main point ng kwento ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pasensya na po kayo at ulitin ko po sa inyo na advance ko po yung ating muhadara ngayon dahil meron po kaming meeting. Pasensya na po kayo dahil kabilang po tayo sa mga nag-organize ng mga Filipino student dito sa King Khalid University. So inshallah subhanahu wa ta'ala
meron pa po tayong mga susunod na paksa, inshallah sa mga susunod na weeks, inshallah, subhanahu wa ta'ala, ulitin ko sa inyo, inshallah, subhanahu wa ta'ala, ulitin ko po sa inyo, ibasahin nyo po yung mga nakwento po natin, at saka yung mga PowerPoint, at saka kung maaari, kung wala yung ginagawa minsan, ay pakinggan nyo pa yung mga kwentong dinidiscuss natin sa YouTube. Hanggang sa muli, syukran po sa inyong lahat. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo magtanong. Barakallahu fikum jami'an sa mga admin po natin na hindi nagsasawang mag-remind. Mashallah, syukran po sa inyong lahat. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام. شكرا أستاذ. Afwan.